Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Confirm na po mga kababayan po natin na nasa Cebu nga itong si Mayor Baste, ang kanyang ama, si dating Pangulong Digong, Attorney Vic Rodriguez at nandun pa si Kuya Well at ilan sa mga taga-suporta at solid DDS po na mga politiko, mga kababayan po natin. At aasahan po natin na magsasalita mamaya sa hakbang ng Maisog Cebu prayer rally ay itong si Mayor Baste. Ano kaya ang mga pasabog na ating maririnig mamaya mga kababayan po natin at ano rin ang ating maririnig mula kay dating Pangulong Digong. Supposedly na former president na si President Figueroa Magalante. Gusto ko yung sentimento pangadje sa may mga gusto nato na mahitabo mga date na to gusto mahitabo una na lang. So, unsay main aim or purpose sa atong prayer rally, sir? Nga gikan ni sa Davao karon na sa Cebu. Well, so good lang siya hindi because of the people's initiative. Nahita mo dito sa Davao, I do not know kung nanatirinig nyo pero hindi mo support. Mga taga-Davao, hindi mo support. And transparency, there no, that's happening, makita naman ninyo there is a instability. So, unang prayer siya. Prayer siya, wa na nitanan. Pero sir, dili pud ni siya anti-BBM rally, sir. Sa mong tanaw. Dili man siguro siya, pero kung unsa ang dagat sa gobyerno. The government itself. Okay. Unsa may how he manages the government. So, ay mga issues na Pinas so just as he had I would say well ako siguro pangutan ko ninyo kung magpadayon niyo then basig mahulog sa iyong anak. May mo ng anti-BBM na hinoon. Yes. Sir, are we expecting more prayer rallies in other parts of the country, sir? So yun po mga kababayan nilinaw ni Mayor Basti na hindi naman ito anti-Marcos, anti-BBM rally. Ito ay para kontrahin itong People's Initiative, ang pagbabago ng ating konstitusyon, itong sinusulong na tsatsya ng House of Representatives. At syempre, ang ilan sa kapalpakan ng ating ilang ahensya ng ating gobyerno. Pero hindi ito specifically kontra kay Pangulong Marcos. Pero inaasahan din po natin kasi na posibleng darating itong Senator Amy Marcos at itong si Vice President Sara Umano, mga kababayan po natin. At syempre dahil sumusuporta pa rin kay dating Pangulong Digong itong mayor ng Cebu City. So aasahan po natin mamaya. Ngunit ang ilan umano sa mga Cebu, sa karatig bayan dyan, mayor ng Cebu, mga karatig bayan, ay mukhang kinausap na umano ng administrasyon na hindi dapat mag-join or sumali sa gagawing rallying ito or prayer rally, itong hakbang ng Maisog sa Cebu. So anyway, abangan natin mamayang hapon or gabi pa yan sila magsalita, mga kababayan. Kami, pagkatagongan ibaw isa mo gusto. O na we had the demonstrations for prayer rally. Kung sa matong I do not know with the other places hindi na sila kung sa may gusto nila apektado magiging sila sa dagan sa Sir, ang imo igsuon si Vice President Sara Duterte is part of this government also. So ngayon ka nga kanang naay problema ning gobyerno, how do you think appeal pod si VP Sara ani, sir? bukan lang ang technically ang head of state is the president. Yes, sir. So executive function. But she's part of the government because she's the vice president. But technically, may trabaho
is to replace the president. They do not have the same function. Tanaw na to, ang kisa dito, eksekutibo, na nag-regulate sa gobyerno, who's really make things happen, who's in control. Sir, during the rally in Davao, your brother is calling for the resignation of BBM. Is that also happening in Cebu? No, Mokon. Yeah, ikaw sir, are you calling for the resignation of the president? No, I will reiterate what I said. Kung wala kay Gugma, wala kay Pangandol, ang aspiration sa mga nasa viewers, I did not call for it directly because of the anak, wala kay Gugma. Because that is how I feel right now. Nga walay siya'y kuan sir. Wala siya'y kuan. Pagpakabana, pagbibugma. Pangandol, ako'y makita ngayon anak. Wala na, wala kayo. No? Okay, sir, any kuan sir, panawagan sa atong mga Cebuanos for the rally tomorrow, sir. At tulad mo, dalagan mo, pag may buhaton, pag umatong simba, suroy mo, asa ganito. Sa SRP, kasadya sa SRP. Oo. Kailangan mo ato, inaw lang mo. Panawan ninyo, balansihan lang ninyo, kaya as much as possible, fair lang dito rin. Doon sa nato'y... So, ito yung maganda no sa mga Duterte, mga kababayan po natin. Ipatas pa rin umano ang kanilang gagawin. So, obviously, hindi sila magrarally kontra sa administrasyon, kundi ito ay kanilang isisuwalat lang, ilalabas lang ang kanilang mga hinanaing reklamo laban sa ating gobyerno at syempre ang pakikiusap sa administrasyon ni Pangulong Marcos at ang nakita po nila na ginagawa ngayon ng administrasyon, lalo na ang panggigipit diyan sa House of Representatives. So, posibleng darating kaya si Kibuloy mamaya, mga kababayan po natin. So, isa po yan sa ating dapat pakaabangan. So, may mga ilang exclusive interview din ang media at ilang mga vlogger sa ilang mga dumating na nga dyan. Mas kahapon pa ito, ano? Kahapon pa dumating ang ibang mga taga-suporta dyan. May mga malalaking content creator din na political vlogger na dumating din sa Cebu. So abangan po natin mamaya kung sino ang darating pa na bisita dyan at magsasalita. Ini mga kababayan po natin, nililinaw po natin na hindi naman talaga tayo kontra kay Marcos, kundi sa mga pulisiya lang, yung mga kapalpakan sa ating gobyerno, kagaya ng ginagawa ngayon ng mga Duterte. Tandaan natin na si Vice President ay parte pa ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ngunit nakikita po natin kasi na maraming kapalpakan at mukhang hindi isinaalang-alang ni Pangulong Marcos ang ilan sa mga bagay na alam naman po natin, nasanay po tayo sa mga Duterte na kapag ano po ang reklamo ng taong bayan, agad nagre-response itong si Pangulong Digong. Unlike ngayon kay Pangulong Marcos, abay tahimik lamang ito. Kahit spokesperson, wala rin po. Kaya minsan hindi po natin alam kung ano po ang kanyang mga komento or ang kanyang action sa ilang mga bagay po na kailangan ng sagot sa mga hinanaing ng ating mga kababayan. So minsan nasasabi na tuloy ng ating mga kababayan na mas gusto pa ni Marcos na mag-travel sa ibang bansa, pumarte sa mga pumarte-parte, kasiyahan, kaysa puntahan ang ilang mga lugar na nasasalanta, ilang mga otoridad po natin, kagaya ng ilang miyembro ng armed forces na nasugatan po. So although pinuntahan niya, pero huli na nga mga kababayan po natin. So kumbaga huli na ang kanyang aksyon, mas nauna pa ang batikos ng taong bayan. At syempre ang hinanaing din ng mga taga Cebu na umano ay sobrang mahal ngayon ng mga pangunahing bilihin po natin, particularly sa bigas na unang pinangako ni Pangulong Marcos. Kaya abangan po natin mga kababayan kung ano po yung mga pasabog. Sa ngayon, yan muna yung ating update, interview kay Mayor Baste. Maraming salamat po sa ating lahat at sa may-ari or original na nag-upload ng video ito. Maraming salamat.